masyado maintindihan yung proposal na yon. Kung usapin siya na ipipilitin ng gobyerno na mag 4-day work week, iba yun dun sa kung iba voluntaryo ng private sector na sila na ipapatupad ng 4-day work week. Pero kung flexible working arrangements naman, hindi actually malino ang ibig sabihin nun eh. Pero sa amin ang pinakadelikado dito, kung isang bagay yan na isang bagay na ipapatupad ng mga kumpanya, whether inobligan ng gobyerno o hindi, yung magbabalikat ng pag-a-adjust sa flexible work arrangement, hindi actually yung kumpanya kundi yung mga manggagawa eh. Kasi kung mangangahulugan niya ng bawas oras ang pagtrabaho o bawas araw ng pagtrabaho, malamang kaysa hindi, mangangahulugan niya ng bawas bayad sa kanila sa mga araw hindi sila nagtatrabaho at higit na pagpipiga sa kanila sa mga nilalabing araw para ma-maintain yung productivity ng kumpanya. So sa totoo lang, hindi namin intindihan yung proposal na yan. Kung galing siya sa gobyerno, malamang kaysa hindi, bahagi yan ng pagpapakita na hindi interesadong gobyerno na tulungan ang mga may hirap, kundi ginagawang parang ginagawang HR issue yung usapin ng pag-a-adjust sa krisis. At medyo delikado yan kasi hindi yung tindi ng problema ngayon, yung pagtaas ng presyo ng bilihin, yung pagbagsak ng kita ng milyon-milyong mga nasa transport sector, hindi siya may resolve ng flexible work arrangement. So totoo lang, hindi namin alam kung bakit may proposal na pinapalito na ganyan. Ipagpalagay natin na iba yung manera ng gobyerno na walang interest na pigain yung mga kanyang manggagawa para manatili yung kita. Hindi naman kasi trabaho ng gobyerno kumita, trabaho niya magbigay ng serbisyo. Nung kinapute namin yung pagpapatupad ng 4-day work sa gobyerno, actually, yung matitipid niya sa total fuel consumption ng bansa, parang 2% lamang matitipid niya. Kasi kahit napilitin ng gobyerno mag 4-day work week, yung tuloy-tuloy pa rin yung takbo ng mga freight and logistics, yung mga truck, delivery van, utility vehicles, tuloy-tuloy pa rin yung pagbiyahe ng mga barko, tuloy-tuloy pa rin paggamit ng krudo dun sa agrikultura, sa pangingisda. So medyo medyo parang pakitang tao lamang kasi halos wala, may kaunti, 2% ng fuel consumption matitipid ng 4-day work week sa gobyerno. Pero napakalit na bagay yan. At even yung matitipid sa kuryente, kinompute namin, mga 1% lamang ng kabuang electricity consumption ng bansa, yung matitipid ng 4-day work week kasi mas malaki di hamak yung ginagamit na kuryente ng mga kabahayan, mas malaki di hamak ang kuryente ginagamit ng industriya, mas malaki di hamak ang kuryente ginagamit ng komersyo. So para sa amin, yung announcement ng 4-day work week na yan, medyo sinasalamin lamang na kapos talaga yung pagresponde ng gobyerno. Kaya yung mga pakitang tao ng mga hakbangin na ganyan, parang binabato na sa ere para kung wari may action naman. Pero sa totoo lang, hindi naman actually makabuluhan yung contribution doon sa problema. Sa halip, iniiwasan pa yung mas malaking problema na kailangan saluhin yung hanap buhay, kita ng nasa transport sector, na nasa agrikultura, lalo ng mga mangisda, at maging sa darating na buwan, yung siguradong pagsirit ng presyo ng bilihin.